Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po ang inyong katambay, si Kamano po, para po magkomento po sa inyong muli. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man po sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pakomentuhan po natin mga katambay, nakakalungkot lang po. Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, kahit po hindi po siya nakapagsimula nung proyekto, pero tinuloy-tuloy niya po eh. Tuloy-tuloy ang proyekto. Talagang hinahanapan niya po ng pondo o budget. Pero ito po nakakalungkot. Pagpasok po ng bagong Pilipinas, malalaman po natin mga tambay, magtatatlong taon pa lang sila. At yung mga proyekto, halos hindi na po napopondohan. Ito po, painggan po natin itong usapan po sa Senado about sa pondo po ng mga proyekto po mga katambay. Malalaman po natin kung ano po ang ginagawa po nila. Dahil sila po may pangako, di ba? Yung build, ginawa pa nilang better more, mga katamay, di ba? Yung bagong Pilipinas, better more. Pero matutuklasan mo, yung mga proyekto po na dapat ay magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan at kikita. Pero Mindanao kasi alam naman natin ngayon, pagdating sa Mindanao, iba po yata ang tingin ng administrasyon. Ito po, pakinggan po natin sa Senado, ang talakayan po. Ito po si Senator Coco Pimentel at si Senator JB Ejercito. Painggan po natin at komentuhan po natin. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 taon na lang, sabi ni Senator JB. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, gawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that how we decide? Tama po ba yung facts ko? Teka, si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao. Facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, dahil naging flagship project yan eh. And then it's that easily abandoned. Your Honor, Mr. President, because as you are correct, no, that during the Duterte administration, it was, tama kayo na-announce na talagang Mindanao Railway Project will be a flagship project, no? O yung, ano nga ba yun? Yung flagship project nila ng Duterte administration, yung kanilang infrastructure. Bagong Tudigos naman. That's the first phase, Your Honor, Mr. President. Before the Duterte administration, yung Project Management Office sa 2 tao, ano yun, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Oh. Yes, Your Honor. But unfortunately, when at the onset of the new administration, we withdrew the loan application because hindi po nagkasundo with the Exim Bank ba, no? DOF and China. DOF and China Exim Bank had a disagreement. So we withdrew the loan application. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But sa DOTR naman po kasi there's a policy difference sa kanila po kasi they would want to continue funding it because yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? Yung pong land acquisition, utilities, relocation.
has to continue. So that, because for example, the Mindanao Railway project is a NEDA approved project, this will happen later on. But we're hoping that the DOTR is hoping that the Mindanao Railway project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of so that when the project commences in the future, at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the NSCR and Metro Manila Subway project. Okay, so the Mindanao Railway project is still part of the rail transport program. And Yes, Your Honor. And then when you planned your budget, what is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway project under a program siya. So magkano po? Your Honor, Mr. President, the DOTR is requesting 5.4 billion, Your Honor. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So it's zero, Your Honor, Mr. President. So But they requested. Nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya nga, kunyari, okay. So that we will understand. Therefore, what does that mean, Secretary? That if an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily. It's on hold, Your Honor, Mr. President. On hold, okay. Because it's the Okay. NEDA approved project, so But definitely we have incurred expenses pursuant to that project. So pwede nating yung mga ganyan, yung mga projects on hold, siguro si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment fees. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, kahit yung Tagum to Digos lang, yung portion na yon. Example lang para malaman ng ating mga kababayan. while they are looking for the total figures, Your Honor, yung pong Mindanao Railway System Project, yung pong Phase 1, yung pong Tagum to Digos, they have already spent some funds already for the right-of-way acquisition, Yes, acquisition of land. Yes. They have downloaded some funds to the LGUs, no? For the land acquisition, right? Also yung relocation, among others, no? So ang problema ho ngayon because of sa 2024, Yes, hindi na ho nilagyan, tatlo na lang po yung pong personnel in Mindanao Railway, yung monitoring will be a challenge. Yes. That's why in-example lang po natin now how wasteful we are with our money. But this is yung hindi naman ito inumpisahan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan eh. So ilan po 'yon? Magkano po 'yon? Sample lang, example. Applyan natin. Your Honor, according to DOTR, they have spent about 5.5 billion downloaded to LGUs for land acquisition for the right of way of Tag. Ito yung first week pa lang. Yes, Tagum to Digos yun. Tama naman yun. Tama naman. Mabuti nga you're being very open and transparent about it. Siyempre, 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin, let's use your technical terminology, on hold. On hold. May we know how yes. Check something. Yes. Wala kang mic, sir. Yes, if you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct?
The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? Kasi hindi na. That is correct, Mr. President, that according to the OTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So, paano yun? Yan mga tambay, narinig po natin. Mindanao yan. Mindanao. Yung di po ba? Talagang hinuli yan eh. Halos hinuli po. Kung natatandaan po natin ni dating Pangulong Duterte. Hinuli niya yung mga proyekto halos ng Mindanao. Dahil nga yung susunod na administrasyon, dahil nga kung ipagpapatuloy, ito na yung mga talagang major project po ng Mindanao. Yung sinasabing flagship project, yung Mindanao Railway project po. Zero budget, nakapending. On hold. Grabe, no? Yung Mindanao Railway project po. Tapos yung ano pa lang, yung halos tagong pa lang, di ba? Ang uumpisahan sana. Grabe. Nagkakaproblema dahil kasi para yan sinasabi maging successful. 'Di ba? Unahin mo diyan mga right of way muna, 'di ba? Pero wala eh. Nasaan na yung pinapangako po na build better more, mga katambay, ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Sa kabila po ng napakalaki po ng ating mga budget, 'di ba? Tumataas po ang ating mga budget taon-taon. For how many trillions. Pero ang mga proyekto po, yung mga sinasabing sisimulan, naka-hold lang. Di ba? Dahil ano po, kasi ni-reject po nila mga magpipinance po, di ba? Hindi po nila pinapasok yung mga magpipinance dahil una-una China. China po ang una nagpinance po niyan eh. Yung Mindanao Railway Project, di ba? Natatandaan nyo? Ni-reject po ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Napopolitika po yata. Pati po ang mga proyekto po na dapat pakinabangan po ng mga kababayan natin sa Mindanao. Di ba? Dahil napag-iiwanan na po ang halos ang Mindanao. Ang talagang successful pa lang at maganda ang katayuan sa Mindanao talagang maituturing mo Mindanao, Davao City pa lang. Halos. Di ba? Yung iba po kailangan talaga ng tulong ng gobyerno dahil pera naman po ito ng taxpayer. Pera po ito ng taxpayer Kaya lang pagdating po sa mga proyekto, napag-iiwanan ng Mindanao. Mas mainam pa ang Bisaya, Cebu. Di ba? Lalo sa mga proyekto. Bakit kaya, mga katambay? Dahil nandun ang puwersa kaya ng Duterte sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman po, komento ko, paano po darating na halalan? Darating na po halalan Ilang buwan na lang po, next year. Kampanyahan na. Halalan na. Paano po yung mga i-endorso po ng Pangulo ng Pilipinas sa Mindanao? Tapos sinisiro mo. Zero yung project. Naka-hold. Walang pondo. Makakuha pa kaya kayo ng boto? Yung mga proyekto na dapat pakinabangan ng mga kababayan natin sa Mindanao. Tapos pupunta ron ng bagong Pilipinas, mga kampanya. Mangangako muli. Mangangako na naman na napakagaganda sa Mindanao. Unbelievable. Di ba? Tapos pagdating po sa kaperahan, sinisingle out nyo ang Mindanao. Kaya tama yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Ano na ang nangyari sa proyekto sa Mindanao, di ba? Noong mga nakaraang buwan, di ba? Pinapahayag niya yan. Kaya nga siya ay nagtampo sa sinasabi pong uniteam dahil yung mga proyekto sa Mindanao hindi po nila tinututukan. Iba po ang priority
ng bagong Pilipinas pagdating po sa Mindanao. Kaya nga, good luck na lang po, di ba? Good luck na lang tayo, mga kababayan, lalo sa mga politiko. Mga politiko na administrasyon. Mindanao, malaking boto rin ng Mindanao, mga katambay. Kaya nga nakakalungkot kung napakarami po kasing proyekto ng build ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Napakaganda. Ngayon nga po yung mga natapos, napapakinabangan na po ng mga Pilipino. At ang naikinabang din na Pangulo ay ang Pangulong Marcos Jr. Siya na po ngayon na nagkakating ribbon na ngayon eh. Natatapos na kasi eh. Pangalan niya na ang nailalagay doon. Di ba? Pero yung sinasabi na nga natin na dapat tuloy-tuloy ang proyekto kapaki-pakinabang. Ano kaya nangyayari sa pera ng bayan lalo sa mga proyekto, no? O kaya wala na kaya nagpapautang? Wala na kayang gusto magpa-finance? O wala na kayang pumapasok na financier sa atin? Wala na kayang nagtitiwala? Kaya nasaan na yung mga pinagmamalaki natin na magpipinance sa ating mga malalaking proyekto katulad po nitong Mindanao Railway Project, yung flagship project na pinagmamalaki po. Di ba? Yan po putok na putok po yan, administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Nakakagulat lang po. Kaya po dito, yung sinasabi nga natin, anong klaseng may political will ito? Di ba? Tapos ipinagmamalaki po ng mga panatiko, taga-suporta po, lalo po sa social media, na napakagaling ng Pangulong Marcos. Ubod ng galing dahil nga nag-opening na po ang extension po ng LRT po hanggang nung Cavite. Proud na proud po sa mga proyekto. Yun po, railway po yun. Parte po ng railway yun. Di ba? Samantalang yung nasa Mindanao, hindi man lang maumpisahan halos. Ayaw lagyan ng pondo. Zero. Next year, next year po yan 2025. Build, better, more. Ibang-iba talaga Nasa leader talaga mga kababayan di ba? Nasa leader. Nakita niyo po nung ganun din po yung panahon ni Pinoy, di ba? Yung panahon ni Pinoy, puro ano lang po, puro promises. Di ba? Puro umpisa. Napakahilig po sa umpisa nung panahon ni Pinoy. Wala halos din natapos, di ba? Samantalang si dating Pangulong Duterte, lahat ng natiwangwang na proyekto, hindi niya pinulitika. Kahit pa proyekto, kahit pa ito inumpisa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sorry. Gloria Arroyo, di ba? Ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Tapos, yung sinimulan pa ni Pinoy, dire-diretso niya yon, pinondohan niya, hinanapan niya ng pondo yon. Di po ba? Halos lahat. Kaya nga po napakarami niyang natapos na proyekto. Magmula kay dating Pangulong Gloria, di ba? Arroyo, Pinoy. Tapos, yung proyekto pa niya. Kaya nga nagkaroon siya napakaraming build na halos natapos sa 6 na taon. At marami pang proyekto na hindi natapos na ngayon po nagtatapos halos sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Pero si Pangulong Marcos, nasaan na? Yung mga build, better, more. Di po ba? Yung katulad na lang itong ano na to? Ano na rin yung nangyayaring plano po ng build. Yung Bataan, magkukonek ng Cavite. Di ba? O, yung mahaba po sana yun na gagawing bridge. Di ba? Dadaan po ng ng Manila Bay proyekto. Tapos yung mga proyekto po sa South, yung mga magkukonek din po, di ba? Ng Mindoro o Batangas, di ba? Na kasama po sa plano ng build dyan. Kaya lang, iba na po Kaya nakakalungkot lang po na ganito po pala sasapitin ng mga proyekto na sana inaasahan din ng unang-una Mindanao dahil sila po yung halos huli doon sa mga proyekto dahil nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte ayaw niyang masilipan siya na talagang halos ang proyekto ay dinala niya sa Mindanao. Kaya nga ikinalat niya Kinalat niya sa buong Pilipinas ang proyekto, di ba? Pati nga Bicol na
na talagang kritiko. Talagang yung dating Vice President halos kritiko. Pero nakita niyo po ang mga proyekto sa Bicol, di ba? Hindi niya pinabayaan din ang Bicol. Pero ito, sobrang pamumulitika po yata ang ginagawa po ng administrasyon natin ngayon. Pinupolitika po nilang Mindanao yata ang mga kababayan natin. Dahil Duterte, walang project na itong sinasabing mega project nila. Yung flagship project na sinasabing Mindanao Railway. Wala halos sila, di ba? Wala. Napag-iwanan na handito halos lahat sa Luzon ang sinasabing malalaking proyekto. Nakakalungkot lang po mga katambay. Good luck na lang po. Good luck na lang sa bagong Pilipinas, lalo sa halalan. Magsasalita kasi dyan ng mga taga Mindanao nating kababayan. Magsasalita sa botohan yan. Sana. Good luck. Puro kayo inidoro ngayon sa Mindanao. Buti kung makakuha pa kayo ng lalo yung mga senador na itataas ng kamay at ipagmamalaki sa Mindanao ng Pangulong Marcos sa kampanya. Good luck na lang sa inyo, mga katambay. Good luck. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot naman po dahil nga po kababayan natin sa Mindanao, Pilipino yan, taxpayer. Nagtatax din ng malaki ang kababayan natin sa Mindanao pero yung kanilang tax hindi halos nila nakikita sa kanilang probinsya sa Mindanao. Iba. May favoritism na po yata talaga sa bagong Pilipinas. Pagka hindi ka kaalyado at kalaban ka sa politika, yata delikado ka. Yan. Kamusta na kaya, speaker? 2 tao lang daw kasi kumukontrol ng pondo ng bansa Kamusta na kaya? Kamusta po Mindanao? Muli po, si Katambay Manong po, maraming salamat po. Maraming salamat po kahit nakakalungkot po. Konting tiis lang po mga kababayan ko sa Mindanao. Darating din po ang mga araw, panahon, taon na matututukan na po ng husto at magiging parehas na po ang labanan. Lalo po sa pondo ng bayan. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento na inyong likod sa YouTube at TikTok. Ganun din po. Maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, paalam muna. Sa ulitin. Ingatan nawa. Bye-bye.